Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito, approved estimate. Job number 39591. Ito yung in-estimate ko mga kabay, yung mali yung paglagay ng talim. Kaya hindi na siya mabunot. So nahihinaan kasi ako sa hammer nun mga kabay, kaya pinalitan ko siya ng o-ring. So magpapalit tayo ng o-ring mga kabay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 o-ring po. Ito po yung sa in-cap niya, yung dito sa may spindle banda. Doon po yan. Ito naman po yung sa striker. Ayan, medyo maliit. At ito yung sa piston. Ayan. Yun yung o-ring ng piston. At syempre yung o-ring sa cylinder. Ayan. Isa sa cylinder. Tapos isa din to sa kanyang spindle. Ayan. Yan po yung kakabit natin dito mga kabay. So tara mga kabay, samahan nyo po ko kakabit natin. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So pwede na po natin itong tanggalin. Ayan. So dahan-dahan lang mga kabay. Ayan. Kung mapapansin nyo po, wala na po siyang langis. Ayan. So ang gagawin natin yan mga kabay, lalagyan natin siya ng langis. Pero bago yan, linisin muna natin itong bunganga niya. Ayan. Para matanggal yung itim na grasa. Ayan, tapos pupunasan natin tong kanyang piston. Ayan, yan po yung piston mga kabay. Papalitan po natin yung kanyang tawag na to, o-ring. Ayan. Tapos dito, lilinisin ko rin siya. Ayan, tanggalin muna natin yung kanyang striker. Ito po yung striker niya mga kabay. Ayan. Yan po yung lilinisin natin. Tapos yung kanyang connecting cylinder. Ito po yung cylinder niya mga kabay. Ayan. So yung maliit na o-ring mga kabay, dito po yan sa loob. Ayan. Ito po yun. So yung sa loob okay pa, kaya hindi ko siya pinalitan. So ayos na tayo dyan mga kabay. Ang sunod natin palitan na o-ring ay yung kanyang striker. Ito po yung striker niya mga kabay. Ayan, sisikwatin nyo lang yung lumang o-ring. Paganyan. Tapos angat nyo. Tapos kabit natin yung bagong o-ring. Ayan, ganun din po yung pagkabit. Mas madali lang po siya. Ayan. Kahit kamay lang kaya. Sunod yung piston. Ayan, tanggalin nyo lang yung pin. Ayan, kalas na po yung kanyang piston. Tapos ganun din mga kabay, sundutin nyo lang. Ayan. Para makalas nyo po yung o-ring. Ayan, tas kabit natin yung bago. Ayan. So ayan, ayos na siya mga kabay. So ikakabit na lang natin yung nandito sa loob. So kailangan mong kalasin yan. Ayan. Ito yung papalitan natin na isang o-ring. Ayan. Tapos may isa pa pala ito, hindi ko na ikabit. Ayan. Kalimutan ko yung sa loob mga kabay ito. Dito pala yung sa loob. Buti na alala. Ayan. Yan po yung o-ring sa loob. Ito hindi ko nasasama. Tapos ito mga kabay, dito yan sa may spindle. Ayan. Kaya kailangan mo pang kalasin yung spindle bago yan ikabit. Ayan. So tabi muna natin to dito. Kakalasin muna natin ulit ito. Ayan, katulad ng dati. So gamit kayo ng flat screw. Ayan, ito yung kinalas ko kahapon. Tapos pangsungkit, ito po yung pangsungkit nyo, yung matulis. Yan.
Yun, malambot lang to mga kabay. Yan. Tapos angat mo. Ayan. Kapag di nyo po kabisado, isa-isahin nyo lang pagkalas para hindi kayo malito. Ayan. Tapos makakalas nyo na yung spindle. Ayan. Yung isang maliit na o-ring mga kabay, dito po yan. Ayan. Lumalabas na po kasi yung langis dito, kaya pinapalitan ko na siya. So ito yung papalit natin, yung bago. Yan. So ayos na mga kabay, balik natin. Yan. Tatabi lang natin yan. So yan, sa pagbalik mga kabay, ganun din. Kung paano nyo siya kinalas, kailangan nyo rin siyang maibalik kung saan yung posisyon niya, kung saan siya nakasuksok. Ayan. So mauna yung spring, yung nilagay ko na spring, hindi ko na kinalas. So ito po yung dito yan. Ayan. Tapos sunod yung spring. Ayan. Tapos yung washer na plastic. Diyan nyo po ilalagay yung pinaka-lock. Ayan. Ito po yung lock nya. Yan. So yan na po yung forma nya. Siyempre sumunod yan yung malaking spring at yung bakal nya. Yan. Dito po yan sa ibabaw. Tapos next niyan ay yung kanyang sleeve. Yan. Tapos, ay nakalimutan to. Muntik na. Ito pala muna mga kabay. Yan. Yan yung bakal na yan. Yan. Siyempre yung kanyang lock. Gamit kayo ng flat screw. Diin nyo pababa. Siyempre kunting ingat. Bag dumulas. Yan. Muntik na. Tapos yung lock. So ayan mga kabay, ayos na. Naikabit na natin lahat. So ang kulang na lang dito ay grasa tsaka langis. Ayan. So maglalagay tayo ng langis dito mga kabay. Unahin muna natin yung grasa. Ayan. Pinaghahalo ko po kasi yung grasa tsaka langis. Kasi kung puro langis naman mga kabay, pag nasira yung seal nyo, matatapon na lahat. So pwede siyang matuyuan. So pag ganito mga kabay, kahit masira yung seal nyo, hindi siya gaano mauubos dahil hindi naman siya purong langis na nilagay. Yan. So lagyan lang natin ng grasa ito para paglagay natin mamaya hindi siya maganit. Swabe siya. Ayan. So okay na yan mga kabay. Lalagay na natin yung piston. Yan, mauna yung piston muna. Tapos yung lock, pinaka-pin. Yan. Tapos lagyan mo siya dito para hindi matanggal yung pin. Hindi siya gagalaw kapag pinasok natin yung cylinder niya. So okay na yun mga kabay. Balik natin yung cylinder. Yung sa pagbalik ng cylinder mga kabay, kung paano nyo kinalas kanina, ganun din po yung pagtanggal. So ganun po yung pagkabit, ganun din po yung pagtanggal. Ayan. Siyempre, lagyan natin ng grasa sa loob ng cylinder. Yan. So ayos na yun mga kabay. Una natin to kabit bago natin lagyan ng langis. So mauuna muna tong cylinder. Ayan. Yan. Kailangan lang siyang pantay mga kabay. Yan, para pumasok. Lagay natin yung screw. Yan. Tapos hihigpitan lang po natin. So yan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. So pwede na po natin yung lagyan ng langis. Yan. So kahit mga 5 kutsara lang mga kabay, ganun lang po karami yung aking nilalagay. Ayan. Tapos ang sunod nito ay lalagay na natin yung spindle.
Ay, kalimutan yung striker. Buti na alala. So pwede naman siya dito sa ibabaw mga kabay. Yan, medyo may katigasan lang dahil nandyan na po yung o-ring. So yan, munti ko na makalimutan. Yan, so pasok din naman siya dyan. Ayan. Tapos ito muna. Yan. Lagay natin yung bit piece nya. Ayan. Siyempre medyo matigas na yun mga kabay dahil meron na po siyang grasa. Tapos siyempre yung rubber damper, huwag kalimutan. Yung rubber damper mga kabay, yung may o-ring sa ibabaw, pag ganyan. So ang lagay niyan mga kabay, pag ganyan. Hindi siya pag ganyan ha, pag ganyan. Tapos lagay na natin ito. Yan, medyo matigas lang to mga kabay. Yan. Kapag nailagay nyo na yan, pwede nyo yan lagyan ng screw, allen screw. Ayan, isa-isa. Tapos ating higpitan. Yan, higpitan ko mga kabay. Hindi na makita dahil mataas na eh. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na po yung lahat ng allen screw nya. So pwede na po natin siyang i-testing. Ayan, lagay lang natin yung bala. Ikot nyo lang siya mga kabay hanggang sa lumapat siya. Ayan. Tapos testing natin. Ayan, nakasaksak na po yan. So dito tayo sa baba dahil maalog po ito. So, mas malakas na siya mga kabay kumpara kahapon yung tinesting ko siya na hindi ko pa napalitan ng o-ring. Mas malakas po siya ngayon kumpara mo nung hindi pa napalitan. So, yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So, maraming salamat. Bye-bye.